Sa katatapos lang po ng State of the Nation address ni Bongbong Marcos, may kanya-kanya pong mga opinion yung mga politiko, mga political analyst, pati na rin po yung mga simpleng mamamayan, simpleng Pilipino tungkol sa mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos. Siyempre kapag ang tatanungin po natin yung mga bataan, yung mga loyalista, yung pro-administration, siyempre sasabihin nila maganda yung gradong may bibigyan nila kay Bongbong Marcos dahil ginawa or nagawa naman niya yung kanyang trabaho ng maganda at ito tinatamasa daw ng ating bayan. So may improvement daw. So sila yung magsasabing meron daw talagang tinrabaho si Bongbong Marcos at hindi puro pagbabakasyon lang ang ginagawa tulad ng mga batikos sa kanya na papunta-punta sa ibang mga bansa para kumuha nga daw ng mga investor. So may mga state visit siya, may working visit, pero sinasabi ng marami pagbabakasyon lang daw yun ni Bongbong Marcos. Ngayon, hihingi naman po tayo ng opinion dito sa sabihin natin na kritiko ni Bongbong Marcos sa kanyang pamumuno. So sila naman yung hihingan natin o pakinggan natin yung kanilang mga opinion tungkol dito sa State of the Nation address ni Bongbong Marcos. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwede pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. First, SONA report of the BBM will be his promised investigation of the flood control corruption last year in his last SONA. Pero ito ang ipinakahihintay ng marami at finally nabigkas niya sa SONA address. Pero bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez? Parang mapait sa dila ni BBM na magsabi ng pangalan ng pinsan niya. Pero sinabi niya pa rin na kahit pinsan niya ay mananagot si Martin Romualdez. Ngayon, ang abangan natin, Banat Bay, kung ano naman ang sasabihin ni Martin dito. Baka bukas pa lang may statement na si Martin. And remember that Martin Romualdez said, "I will not go alone. I will take you with me." Ayan, BBM. So, may SONA ka man, ay meron ding SONA bukas si Martin Romualdez sa iyo. Sure yan. May sagot si Martin Romualdez niya. Banat, your take. Naiyak po ako doon sa drama niya. Sobra yung drama niya, talagang humihina pa yung boses. Talaga naman, may pag-ganun-ganon pa. Alam mo, nakakatawa lang kasi supposedly dapat, di ba, kakasuhan. Noong isang araw, in-announce na eh. Nakakapagtaka, bakit ngayon parang future pa rin yung pagbanggit niya na kakasuhan. At isa pa, hindi naman yung issue ng kakasuhan eh. Ang tanong, makukunbik ba? Kulong. Oo, makukulong ba? Kasi remember, ang daling magkaso. Paano kung, si Attorney Rowena, alam po yan na paano kung yung kaso masyadong magaan lang at tapos nagbulungan lang sila. Sige, kasuhan ka namin ha. Arreglo. Anyway, pag mahina lang naman to, talian ng technical, tapos makakalaya ka after a while, at least, nasalba niya yung last two remaining SONA na kinasuhan. Yun ang pangako, kinasuhan. Sana maganda, ang makukulong yan. Yun. Silang lahat. Oo, pero wala Parang pahapyaw, masyadong hilaw para sa akin. Nakukulangan kayo ng pangil, Attorney Guanzon. Kaya hindi nga niya masabi pangalan ni Martin eh. Tapos kung talagang gusto niya lahat ng blame kay Martin, talagang upakan niya na. Di ba? Kaso may ano to eh. May reservation? May reservation ka. Baka sabihin ni Martin na, ikaw din naman pumayag dito eh. Kaya mo pinirmahan yung budget eh. Pumayag ka rin ng schema ko eh. Hindi nga naman ma-deny ni BBM na pumirma nga naman siya. Hindi ba? Sa budget na yan. Kahit na alam niya na may mga unprogrammed funds dyan
at mga insertion. And remember, hindi pa natin nakakalimutan na sinabi rin ni Chaldico, Chaldico, where are you? Na nag 100 billion insertion si BBM at kinonfirm ni BBM Pangandaman at sinabi ni Chaldico, nagatid siya ng 25 billion ng maleta-maletang kickback sa bahay ni BBM. Kaya mahirap na kalaban din itong si Martin Romualdez. Hindi niya dapat ito i-underestimate dahil si Martin Romualdez also has his own law firm, di ba? At his own maraming pera si Martin Romualdez para lumaban din kay BBM. And kung totoo ito sana itong away nila ay magiging tutuhanan hanggang matapos ang pagkulong kay Martin Romualdez. So, kaya excited ako kung anong sagot ni Martin Romualdez dito dahil nagbanta siya I will not go alone. I will take you with me. Yan. Kaya, Martin, gumawa ka na ng sarili mong sona bukas. Excited na kami. Pero, ang tanong, bakit si Bonoan na air condition 3 buwan na? Bakit si Senator Marcoleta na wala ni 5 ng government funds ay kinasuhan pa una ni Ombudsman, kinulong pa? Nauna pa kay Martin Romualdez. Yan ba ang sinasabi ni BBM na rule of law? Kasi nag-mention siya dito ng rule of law siya nag-appoint naman dyan kay Ombudsman Remulla. Nasaan ang rule of law dyan? Madagdag ko lang din, Attorney Rowena, yung sinabi niyang kami ang nakadiskubre. Nadiskubre mo pala. Bakit mo pinayagan? Yun. Kasi, remember, yung budget nagsimula sa'yo, sa executive branch. Dumaan sa Kamara, sabihin na natin kinalikot ni Romualdez yan. Pero again, babalik pa rin sa'yo to sign it. No. So, hindi ka makakalusot dyan. Kahit na-discover mo, sinasabi mong, alam mo na merong korupsyon na nangyari, bakit mo pinirmahan? Yun, di ba? Di ba? Kung na-discover mo pala, ba't mo pipirmahan? Anong kabaliwan nyo? Naman siya nagalit, di ba? Sabi ni Congressman Toby Chanco nung inubos niya na lahat. Wala na akong legacy project. Ibig sabihin, kayo na lahat ng kumuha. Paano ako? Ano share ko dyan? Di ba? Nagalit lang siya. Sabi ni Toby Chanco, yun ang sinabi niya na he probably realized na, naiiwan ako dito Naiiwan ako dito sa sharing At siguro na-shock siya na ganun kalaki pala ang parte ni Martin Romualdez at ng mga kontratista. Tingnan mo ayaw niya. So, ang pinaka-highlights lang talaga ng SONA o ng State of the Nation address ni Bongbong Marcos na inaabangan lang talaga ng marami ay kung may makukulong po doon sa flood control issue. Dahil talagang marami na po yung nag-aantay na may pakulong nga itong si Martin Romualdez dahil siya na po talaga ang itinuturo na mastermind po ng flood control. Pero dahil nga siguro doon yung naging banta rin ni Martin Romualdez na hindi siya papayag na siya lang yung madidiin. Kumbaga dito meron siyang idadamay. Kaya rito yung tono ni Bongbong Marcos, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, hindi nga mabanggit ni Bongbong Marcos yung pangalan ni Martin Romualdez. Sinabi niya lang dating speaker. Pero hindi niya binanggit yung pangalan. So, ayun ba sign na po na kumbaga natatakot si Bongbong Marcos na tuluyan ito si Martin Romualdez dahil siya yung may tuturo rito. Gawa nga sa kanya nagsimula yung budget, kinalikot ni Martin Romualdez, ibabalik uli kay Bongbong Marcos. O sino ba ang pipirma ng budget? Diba? Si Bongbong Marcos. So, sa kanya pa rin po yung pinaka-final judgment pagdating po dun sa national budget natin dahil pinirmahan niya. So, ibig sabihin, pinayagan niya yung mga pinagagawa ni Martin Romualdez. So, sumatotal, ito po yung naging parang initial assessment po pagdating po dito sa State of the Nation address ni Bongbong Marcos, wala pong konkreto, pambubudol na naman po. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.